Carlos, ibinibigay mo ba ang iyong buong sarili bilang kanyang kabiyak? Tanong ng pari kay Carlos. Opo, Padre. Nakangiting sagot ni Carlos. Ngayon naman ay si Maria ang tinanong ng pare. Blanco lang ang itsura ni Maria habang nakatitig naman kay Carlos. Ikaw naman, Maria. Tinatanggap mo ba si Carlos bilang iyong kabiyak? Sang-ayon sa inaaatas ng Diyos at batas ng ating bayan? Tanong ng pare. At ngayon ay si Carlos naman ay naghihintay ng kanyang kasagutan. Hindi po, Padre. Ito ang isinagot ni Maria na ikinabigla ng lahat, lalong-lalo na ni Carlos. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Patungo sana ang isang kasambahay sa silid ni Don Gustavo upang gisingin na sana ito dahil pinapagising na ng kanyang Ma'am Maria na unikaihan naman ni Don Gustavo. Ngunit pagkapasok pa lang ng katulong sa loob ng silid ay bumugad na kaagad sa kanya ang katawan ni Don Gustavo na nakahandusay na sa sahig na may bula-bula ng bibig. May hawak-hawak din itong bote ng mga gamot kaya naman napasigaw na ang katulong sa kanya nakita. Sir Gustavo! Malakas sa sigaw ng katulong. Kaagad nung tinawag ang atensyon ni Maria, kaya nagmadali itong magtungo doon. Yaya, bakit ka sumisigaw? Ano nangyari kay Daddy? Pasigaw naman na sambit ni Maria. Sinundan niya ang direksyon ng tingin ng katulong at doon ay napahawak na rin si Maria sa kanyang bibig. Oh my God! Ipahanda niyo sa sasakyan! Kaagad itong lumapit sa kinaroroonan ng kanyang ama at tuluyan na umiyak. Hindi niya alam kung paano hahawakan ng kanyang ama dahil kasalukuyan nang nanginginig ang kanyang mga kamay at nagsisimula ng mataranta. Kumaripas na rin ang takbo ang katulong pababa sa may sala upang humingi ng tulong. Dad, wake up please! Dad! Umiiyak na sambit ni Maria. Kahit nga nangihina ng matanda at papikit-pikit pa ang mga mata ay pinilit pa rin niyang magsalita at mag-iwan ng babala sa kanyang anak na si Maria. Maria, traidor si... Hindi pa man natatapos ng Don ang kanyang pagsasalita, ay tuluyan na itong nawala ng malay at lumagpak na ang kamay sa sahig na parang wala ng buhay. Mas lalong nag-hysterical si Maria sa kakaiyak dahil sa sinapit ng kanyang ama. Hindi man ito na ituloy ang kanyang balak sabihin sa anak, ay malinaw naman kay Maria ang huling salitang iyon na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Dad! Umiiyak na sambit ni Maria habang yakap-yakap ang kanyang ama. Dumating na rin doon ang fiancé ni Maria na si Carlos at maging ito ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita na sinapit ni Don Gustavo. Honey? Tito Gustavo? Bulala si Carlos tsaka nilapitan na rin ang mag-ama. Help me, Carlos. Isugod natin si Dad sa ospital. Pagmamakaawa naman ni Maria dito. Kaya naman pinagtulungan na nila ng ilang mga bodyguards na naroon ang pagbuhat kay Don Gustavo upang isugod ito sa ospital. Nang maisugod na nga si Don Gustavo sa ospital, ay sinubukan pa itong ma-revive. Pero sa kasamaang palad ay binawian na rin ito ng buhay. Pag-iyak na lang ang tanging magagawa ngayon ni Maria. Palibhasa kasi ay makaama kaya talagang labis ngayon ang kanyang paghihinagpis. Hindi niya matanggap ang pangyayari na ganoong kabilis ay mababawian na ng buhay ang kanyang ama na wala man ng kalaban-laban. Wala na ngang natitira sa kanya ngayon maliban kay Carlos na malapit na rin niyang maging asawa. Honey, tahan na. I'm here. Nandito pa ako. Hindi kita pababayaan. Pag-aamo ni Carlos kay Maria.
Hinayaan lang niya na umiyak ang kanyang fiancé sa kanyang balikat dahil alam niya kung gaanong ka-close ang mag-ama at talagang masakit ito para kay Maria. Ilang sandali pa ay hihikbi na humarap si Maria kay Carlos at doon niya na sinabi ang huling salita na sinabi ng kanyang ama bago malagutan ito ng hininga. May huli siyang sinabi sa akin, hon. Pero hindi malinaw. Mahina nitong sabi sa garalgal na boses dahil patuloy sa pag-iyak nito. Napakunot naman ang noon ni Carlos at biglang nahiwagaan. Sinabi? Ano? Taka niyang tanong kay Maria. May traidor daw. Hindi ko alam kung sino. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil nawala na ng malay si Daddy. Hon, malakas ang gutob ko na may kinalaman kung sino mang yan sa nangyari kay Dad. I need to know the truth. Umiyak na sabi ni Maria kay Carlos. Matindi ang paniniwala niya ngayon na may kinalaman ang traidor na sinasabi ng kanyang ama sa pagkamatay nito. Kaya iyon ang kailangan niyang malaman. Tumangu-tangu naman si Carlos at pilit na iniisip kung sino nga ba ang posibleng gumawa noon sa kanila. Lalang-lalo na kay Don Gustavo na nauwi pa sa pagkamatay nito. Namatay siya dahil sa overdose. Kung may kinalaman niyang traidor na sinasabi ni Tito Gustavo sa pagkamatay niya, well, malakas ang kutob ko na sobrang malapit siya sa daddy mo. I believe nasa loob lang din siya ng bahay. Hinala ni Carlos. Help me to figure it out, honey. Hindi matatahimik ang kalooban ko hanggat hindi nabibigyan ng hostisya ang pagkamatay ni Daddy. Pakiusap naman ni Maria at sumagot naman kaagad si Carlos. Don't worry, honey. Sabay nating aalamin kung sino man yan. Sagot niya at saka pa lamang napanatag ang loob ni Maria. Makalipas ang ilang araw nang makremate na ang katawan ni Don Gustavo ay umuwi na rin sila sa mansyon. Yuson, saan ka galing? Personal bodyguard ka pa naman ni Tito Gustavo. Pero ikaw pa tong wala? Bungad ni Carlos kay Yuson, ang personal bodyguard ni Don Gustavo. 10 taon nang nagseserbisyo sa Don at isa ito sa pinagkakatiwalaan ng matanda. Matikas at may magandang katawan itong si Yuson. Palibhasa ay hasa sa training sa pagiging agent noon. Gwapo pero mailap sa mga babae. Laging seryoso kaya hindi mo talaga mahuhulaan kung anong tumatakbo sa kanyang isip. Para sa kanya ay mas mahalaga ang magserbisyo at responsibilidad na magprotekta ng buhay ng iba kesa makipagrelasyon. May mahalaga lang po ako inasikaso, Sir Carlos, kaya hindi po ako nakapunta. Seryosong sagot naman ni Yuson. Ngumisi naman si Carlos sa para pang hindi siya kumpinsido sa sagot na iyon ni Yuson at hindi naniniwala sa dahilan nito. Okay, sinabi mo eh. Nakangising sagot ni Carlos. Habang si Maria naman ay tila wala namang pakialam sa nangyayari at nakatulala pa rin yakap-yakap ang banga kung saan naroon ang abo ng kanyang ama. Anyway, honey, may aasikasuhin lang ako sa planta. Tawagan mo na lang ako kapag imi-meet na natin yung new investor. Sabay baling naman ang atensyon ni Carlos kay Maria. Kaagad namang nag-react si Yuson. Magtatrabaho ka na agad mo, Maria. Pero kamamatay lang ng daddy niyo. Sagot niya. Hindi naman nagustuhan ni Carlos ang panghihimasok at pangingialam na iyon ni Yuson. At kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na panghimasukan ng buhay ni Maria? Pagalit niyang tanong kay Yuson. Sa puntong yon ay nakialam na rin si Maria sa pagtatalo ng dalawa dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan. Honey, enough. That's okay. Yuson, gawin mo na lang ang mga dapat mong gawin. Kung may mga naiwan sa'yo si daddy ng mga gawain, yun na lang munang asikasuhin mo, okay? Sabi naman ni Maria. At sa tono ng boses nito ay mababakas pa rin ang labis nitong kalungkutan. She's right. Dahil one of these days, ako na rin ang gagawa niyan at hindi na ikaw. Kaya enjoyin mo na.
habang nandito ka pa sa mansyon at malaya pang nakakagalaw. Pagpapatuloy naman ni Carlos. Hindi na lang sumagot si Yuson bagos ay sinamaan na lang ng tingin si Carlos. Sa kabilang banda, ay nagpaalam na rin si Maria kay Carlos upang makapagpahinga na muna. Ani, sige na, pagod na rin ako. Magpapahinga na lang muna ako, sabi niya. Okay honey, just call me, okay? Lalo na kapag may naramdaman kang kakaiba sa bahay na to. Makahulugan namang sabi ni Carlos kay Maria, sabay tingin kay Yuson. Okay, take care, sagot ni Maria at pagkahalik ay nagtungo na rin siya sa kanyang kwarto. Bago nga tuluyang umalis si Carlos ay nagpakanalubong muli muna ang kanilang mga tingin ni Yuson na para bang may pagdududa at pagbabanta. Nang sumunod na araw, nakatanggap naman ng tawag si Maria galing sa mga tao nila sa Batangas patungkol sa panghihina ng paboritong kabayo ng kanyang ama. At kahit nga malungkot pa rin si Maria, naisip niya na baka makakatulong din sa kanyang masarap na simoy ng hangin doon. Kaya minabuti na lang niyang pumunta doon sa bukid. Han, magpapasama sana ako sa iyo sa farm sa Batangas para bisitahin ang mga kabayo at mga iba na ring sakahan. May mga nangihina na raw doon, sabi ni Manang Fernan eh. Are you busy? Sabi ni Maria kay Carlos sa kabilang linya. Naku honey, oo eh. Busy ako ngayon dahil ngayon nagdating ni Mr. Yu, the Chinese investor, remember? Kailangan magkaroon ng representative si Tito Gustavo, kaya ako na lang ang pupunta. Sagot naman ni Carlos. Napakunot naman ang noon ni Maria dahil wala naman siyang natatandaang nabanggit ito sa kanya ni Carlos. Mahalagang tao kasi itong si Mr. Yu at gusto sana niya na siyang makaharap ng investor. Mr. Yu? Parang wala ka naman nabanggit sa akin, honey. Anyway, sige. Ikaw na lang din ang mag-explain kung bakit wala ako, ha? Ako na lang ang pupunta sa farm. Sabi naman ni Maria at hindi na lang pinansin iyon. Okay, honey. Ingat ka. I'll call na lang after the meeting, okay? Bye. I love you. Sagot naman ni Carlos, saka ibinaba na ang tawag. Nang makapag-ayos na si Maria, nagmarcha na siya palabas ng mansyon patungo sa kanyang sasakyan. Napahinto lang siya dahil sa pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Huminga muna siya ng malalim, tsaka hinarap na kung sino man ang sumusunod niya sa kanya. Hey, are you following me? Masungit na tanong ni Maria sa taong iyon. At iyon ay si Yuson. Opo. Matipid at diretsang sagot naman ni Yuson habang nakatitig sa kanyang amo. Tinaasan siya ng kilay ni Maria at pinag-cross pa ang dalawa niyang braso. Then stop. Hindi ko kailangan ng kasama. Sabi niya sabay irap at muli na nagpatuloy sa paglalakad. Kung inaakala ni Maria ay mapapasunod niya si Yuson ay doon siya nagkakamali. Nakasunod pa rin sa kanya at walang pakialam at kahit sungit-sungitan pa siya ni Maria. At dahil sa inis ay muling huminto sa paglalakad si Maria. Pinagtitripan mo ba ako, ha, Yuson? Baka nakakalimutan mo. Amo mo ko. Kaya kapag sinabi kong huwag kang sumunod, huwag kang susunod, naiintindihan mo? Napakalakas ang tono ng boses ni Maria dahil sa inis kay Yuson at sa pangalawang pagkakataon ay muli na siya nagpatuloy sa paglalakad na ngayon ay padabog na. Ngunit kahit nga ano pang gawin niya ay nakasunod pa rin si Yuson na para bang ayaw niyang lubayan si Maria. Aba, talagang? Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Mahirap pong unawain na ayoko ng kasama. Baliw ni Maria. Sa puntong yon ay sumagat na rin si Yuson. Miss Maria, ang sabi niyo po ay sundin ko ang sasabihin niyo at iniuutos niyo sa akin ng isang araw na atupagin ko na lang ay ang mga naiwang bilin at gawain sa akin ni Don Gustavo na inyong ama. Kaya ito ho ang ginagawa ko, ang bantayan kayo. Dahil yan ho ang huling bilin niya sa akin. Sagot naman ni Yuson. Sandali namang natigilan si Maria. Pero kahit na gano'n ang dahilan ni Yuson ay ayaw pa rin niya itong pagkatiwalaan. Pwes hindi ko kailangan. I have my fiancé, Carlos.
And next month, ikakasal na kami. Siya nang magbabantay sa akin at hindi ko kailangan ng bodyguard. Pagmamatigas si Maria, pero hindi pa rin matinag-tinag si Yuson, bagkos ay ipipilit pa rin ang gusto nito. Huwag na pong matigas ang ulo ninyo, dahil hindi naman kayo ang susundin ko, kundi ang utos ng ama ninyo. Kaya tara na po, tumatakbo yung oras. Baka mamatay na yung mga kabayo doon. Wala na rin nagawa si Maria dahil naagaw na ni Yuson ang kanyang mga kamay ang susi ng sasakyan. Pinagbuksan na rin siya nito ng pinto at doon ay padabog na rin sumakay si Maria. Inis na inis nga siya kay Yuson at talagang halos isumpa niya na ang lalaki. Makalipas ang ilang oras dahil wala namang gasinong traffic ay mabilis na silang nakarating sa Batangas, sa malawak na farm na pinagmamay-arian ng kanyang ama. Pagkababa ni Yuson ng sasakyan ay kaagad na siyang nagtungo sa may pintuan ni Maria upang buksan iyon. Pigil-pigil naman iyon ni Maria na ayaw talagang magpatulong sa lalaki. Kaya kong buksan ang pinto, hindi ko kailangan ng tulong mo. Pagsusungit niya kay Yuson. Okay. Sagot naman ni Yuson tsaka humakbang na patalikod. Habang si Maria naman ay bumaba na rin ng may pag-ira pa sa kanya. Kahit nasa malayo pa lang sila, ay tanaw na sila ni Mang Fernan, ang tagapagtiwala ni Don Gustavo doon sa sakahan. Nang matanaw niya sina Maria at kaagad naman niyang nilapitan ng mga ito ng may galak sa mga labi. Miss Maria, mabuti naman po't nakarating kayo. Masayang bungad ni Mang Fernan kay na Maria. Pinasalubungan din naman siya ng magandang ngiti ni Maria. Matagal na panahon na rin mula nang huli siyang pumunta dito. Dati-rati kasi ay sinasama-sama siya ng kanyang ama dito para bisitahin ang kanilang mga kabayo, kung kaya naman ay dito na rin naging magkaibigan sina Maria at Maloy, ang solong anak ni Mang Fernan at Aling Belen, na halos kaedaran na rin ni Maria. Of course, Mang Fernan. Sa katunayan po ay pagkatanggap ko po pa lang ng tawag ni Maloy ay hindi na ako nagdalawang isip na pumunta dito. At saka po, sadyang nakaplano po talaga akong pumunta dito para bisitahin kayo. Kasama ko nga sana ang fiancé ko si Carlos. Pero sakto naman nagkasabay yung pagdating ng investor namin from Hong Kong kaya siya na munang haharap sa kanila. At ako na munang haharap dito. Paliwanag naman ni Maria. Habang si Yuson naman ay tahimik lamang doon sa kanyang likuran. Ay, ganun ho ga. Ay, maigi nga ho kung gayon para hati ang gawain, ano ho? Sagot naman ni Mang Fernan. Opo, tama po kayo, Mang Fernan. Nakangiti namang tugon ni Maria. Siya nga pala ho, Miss Maria. Kami ho ay lubos nakikiramay sa pagkawala ni Don Gustavo. Para ho akong nawala ng ama-amahan dahil tunay na napakabait ho ng iyong ama. Sadya hong wala kaming masasabi. Malungkot na dagdag naman ni Mang Fernan. Tunay nga po yan, Mang Fernan. Sa katunayan ho ay maging mga tao naman at mga empleyado sa Maynila ay nahihirapan pa rin mag-adjust sa pagkawala ni Daddy. Nako, kung kami nga ho ay nahihirapang mag-adjust, ay paano pa ho kayo na sarili niyang anak? Kaya Miss Maria, kapag kailangan niyo ho ng kausap, wag ho kayong mag-atubili o mahihiyang tawagan si Maloy. Alam naming si Maloy lamang ang naging matalik ninyong kaibigan dahil halos sabay na rin kayong lumaki. Mas kailangan niyo ho ngayon ng makakaramay. Tibayan niyo lang po ang loob ninyo, Miss Maria. Wika pa ni Mang Fernan na punong-puno na ng pag-aalala. Opo, Mang Fernan. Maraming salamat po. Pagtugon naman ni Maria. Ilang sandali pa ay hinanap na rin siya ni Ina Aling Belen at Maloy. Siya nga po pala, nasan po sina Aling Belen at Maloy? Tanong niya. Naroon ho ang Aling Belen niyo sa bahay at nagluluto ng mamemerienda dahil nga sabi ko ipupunta kayo. Si Maloy naman ho ay nandoon sa may kwadra at siyang nagbabantay ng mga kabayo lalo-lalo na ho kay Lala at mukhang nangihina na. Sagot naman ni Mang Fernan. Ganun po ba? Sige po, doon na lang po muna ako pupunta sa kwadra. Sabi ni Maria. Napatingin naman si Mang Fernan kay Yuson. Hindi nyo lang po ba yayayain tong kasama ninyo? Tanong niya. Napatingin naman din si Maria kay Yuson na nakataas pa ang isang kilay. Siya?
Hindi na po kailangan at may kusa naman yung sumunod ang sumunod sa akin. Masungit na sagot naman ni Maria at saka nauna nang umalis. Napailing na nga lang si Yuson at napangisi sa inasta ni Maria. Nako sir, may pagkamaldita talaga yang si ma'am, pero mabait yan. Tatawa-tawa namang sabi ni Mang Fernan at sinang-ayunan namang kaagad yon ni Yuson. Alam ko ho, wala rin naman siyang choice. Giho at susundan ko muna ang mahal na prinsesa. Sabi ni Yuson at tumango na lamang si Mang Fernan. Samantala, excited na ngang nagtungo si Maria sa may kwadra. Hindi lang makita si Maloy, kundi para mabisita din sa Lala, ang paboritong kabayo ng kanyang ama na kasalukuyang naghihina na raw. Nang makita na siya ni Maloy ay mabilis na itong napatayo mula sa kanyang kinauupuan upang salubungin na ang kanyang matalik na kaibigan. Miss Aya? Miss Aya, ikaw nga! Miss Aya! Malakas sa sambit ni Maloy tsaka kumalipas na ng takbo papalapit kay Maria. Maloy, grabe na miss kita! Sambit ni Maria sabay yakap kay Maloy. Kamusta ka na ba? Grabe, ang tagal mo rin hindi dumalaw dito ah. Namiss ka na ng mga batang hamog. Sabik na sambit ni Maloy kay Maria habang hawak-hawak ang dalawang balikat nito. Ang tinutukoy niyang mga batang hamog ay ang mga dating tumatambay doon sa kanila na halos kaedaran din nila pero ngayon ay watak na dahil sa kanya-kanyang mga trabaho. Ako rin, miss na miss ko na kayo. Ang laki-laki mo na, Maloy. Sagot naman ni Maria. Wow, ano may issue po tayo sa height? Pabirong tanong naman ni Maloy kay Maria. Dati kasi malimit na tuksohin ni Maria si Maloy na pandak kaya naman hanggang ngayon ay iyon pa rin ang napupuna ni Maria sa kaibigan. Tunay naman eh, compare the last time na nagkita tayo. Sa bagay, mga bata pa naman tayo nun. Pabirong sagot naman ni Maria. Oo na, pandak na ako, tanggap ko na. Pero teka, sino yan? Ipakilala mo naman ako. Sagot naman ni Maloy na kaagad namang mapapatingin kay Yuson. Hinawi-hawi pa nito ang kanyang buhok at tumingin ng malagkit sa lalaki na nagpapakita ng interes niya dito. Nakataas naman ang isang kilay ni Maria na napatingin kay Yuson. Hoy, huwag ka magpa-cute dyan. Bodyguard ko yan ano. Alas ni Maria. Talaga? Ang gwapo naman ng bodyguard mo. Hi, ako nga pala si Maloy. Sabi naman ni Maloy na may pagkaway pa ng isang kamay. Hi. Sagot naman ni Yuson kaya lalong kinilig si Maloy. Grabe ang ganda ng tono ng boses niya, Miss Aya. Wika niya pa na may pagkapit pa sa braso ni Maria. Wala namang talab yun kay Maria dahil ayaw naman niya kay Yuson. Iyo! Nandidiri niya sabi. Samantala ay iniba na rin ni Maria ang usapan at hinanap na lang kay Maloy si Lala. Anyway, tara na nga doon. Nasa na nga ba si Lala? Ano bang nangyari sa kanya? Tanong naman ni Maria kay Maloy. Ewan, bigla na lang siya nanghina eh. Ayaw niya nang tumayo. Nakahiga lang siya na ganyan. Ilang araw na. Sabi nga ng tatay, baka raw nararamdaman din niya ng naging pagkawala ni Don Gustavo. Hindi ba si Lala ang paboritong sakyan noon ni Don Gustavo? Baka pati daw ang kabayo nalulungkot at nagdadalamhati rin sa pagkawala ni Don Gustavo. Malungkot naman na paliwanag ni Maloy kay Maria. Umupo na rin sila para mapantayan ang nakahigang kabayo. Sa tingin ko ay gano'n na nga. Mahina at malungkot na pagsang-ayon naman ni Maria habang nakatitig pa rin sa kabayo at hinihimas-himas ang balahibo nito. Lala, ayos ka lang ba? Nandito na ako. Si Little Aya mo. Namimiss mo ba si Daddy kaya ka malungkot? Huwag ka mag-alala. Nandito naman kami. Kahit nalulungkot din ako, nandito lang kami para sa'yo. Kain ka na, Lala. Malulungkot din si Daddy kapag ganyan ka. Pagkausap ni Maria sa kabayo, pero matamlay pa rin. Ganyan siya lagi, Miss Aya. Kinakausap din namin lagi siya ni tatay at nanay na nagbabakasakali kaming kapag kinausap namin siya katulad ng lagi ginagawa sa kanya ni Don ay manumbalik ang lakas niya. Pero wala eh. Ganun pa rin siya. Nag-aalala na nga kami para kay Lala. Malungkot na sabi pa ni Maloy.
Di bale, magpapatawag ako ng vet na gagamot sa kanya. Magiging maayos din ang kalagayan ni Lala. Sagot naman ni Maria tsaka tumayo na rin. Maya-maya pa ay sabay na silang napatingin sa kinaroroonan ni Aling Belen. Kinakawayan na rin tayo ni nanay. Baka luto ng turon at bilo-bilo. Tara na po muna doon. At alam kong na-miss mo na ng sobrang turon ni nanay. At doon ay niyaya na rin sila ni Maloy para makapagmerienda na muna. Oo nga, ngayon na lang ulit ako makakatikim nun. Tara, sagot naman ni Maria. Niyaya na rin ni Maloy si Yuson. Tara na, Mr. Pogi, sabi niya habang kumukurap-kurap pa ang mga mata. Ang ibit naman si Maria na mariin laging tinututulan kapag binabanggit ni Maloy na Pogi si Yuson. Iyo, tigil-tigilan mo ang pagtawag dyan ng Pogi. Anas niya sa kaibigan. Habang si Yuson naman ay gwapong-gwapo na nakatayo lamang at nakatitig sa kanila. Tingin pa nga lang nito ay pamatay na dahil may pagkamalamlam ito at mapungay. Bakit ba? Pogi naman talaga. Sagot naman ni Maloy. Umiling na nga lang si Maria at hinila ng kamay ng kaibigan at nagtungo sa patungo sa kanilang bahay. Nang makarating na sila sa loob ng bahay ay tumambad sa kanila ang mga pagkain na kahain na sa may hapagkainan. Naroon nga ang toron at kinataang bilo-bilo na niluto ni Aling Belen. Pasok kayo, Miss Ayat, sir. Huwag kayo mahihiya. Maupo na po muna kayo rito, oh. Yaya pa ni Aling Belen. Umupo na rin sina Maria at Yuson. Nako, nakapasok na yata ang bagyo. Grabe, dilim sa labas. Wika ni Aling Belen. Doon kasi sila nakapwesto sa tabi ng malawak na bintana, kaya naman tanaw na tanaw nila ang kaulapan sa labas tapos ay lumalamig na rin ang ihip ng hangin. Po, may bagyo po ba? Kunot noon namang tanong ni Maria. Nag-aalala kasi siya na baka hindi sila makauwi kaagad ng Maynila kung ngayon nga ang pasok ng bagyo. Ay, oo iha. Hindi niyo ba nabalitaan? Ngayon daw ang pasok. Naku, kapag umulan na, ay hindi na muna kayo papayagang makaalis dito at bumiyahe pa Maynila, ha? Grabing bahain pa naman ang labasan natin dyan. Sabi pa ni Aling Belen at nag-umpisa na rin silang kumain. Sa kabilang banda ay mariin namang kinontra iyon ni Maria. Naku, hindi po pwede. Kailangan din po namin makauwi ngayon. Sabi niya. Sumabat naman si Yuson at siya nang sumang-ayon kay Aling Belen. Tama po kayo. Hindi kami tutuloy kapag lumakas ang ulan. Mahirap na po, baka maaksidente pa kami. Sabi naman ni Yuson. Masama namang tumingin sa kanya si Maria. Ano pa pinagsasasabi mo? Naghihibang ka na ba? Anas niya kaya napatingin sa kanila si Maloy. Ramdam kasi nila na kanina pang sinusungitan nitong si Maria si Yuson na animoy mga aso't pusa. Hindi pa man makakasagot si Yuson ay bigla nang nag-ring ang phone ni Maria kaya sinagot na muna niya ito dahil siguradong si Carlos ang tumatawag. Sandali lang po ha, sasagutin ko lamang po ang tawag. Sabi niya tsaka tumayo sandali at nagtungo na sa may bintana. Hello? Han? Nakauwi ka na ba? Kamusta ang meeting? Malambing na tanong ni Maria. Eto nga Han, ako napatawag. Sa Cebu unang pumunta si Mr. Yu at doon niya kami pinapupunta lahat. Actually, pinapaayos at pinapakondisyon ko ng private plane papunta doon kaya baka hindi ako makauwi. Sagot naman ni Carlos. Ikinabigla naman niyo ni Maria dahil nga alam niya ay may paparating na bagyo. Cebu? Pero may paparating na bagyo ngayon, hindi ba delikado? Tanong ni Maria na punong-puno ng pag-aalala. Kaya hanggat wala pa, ililipad na kami. Sagot naman ni Carlos. Are you sure na magiging safe kayo? Tanong naman ni Maria. Yes, Han, don't worry. Ikaw, umuwi ka kaagad ha. Mag-isa ka pa man din. Paninigurado naman ni Carlos. Sa sinabi naman yun ni Carlos ay pasimpleng napapatingin si Maria kay Yuson. Gusto niyang sabihin na sumama itong si Yuson sa kanya, ngunit siguradong magagalit ito kapag nalaman niya. Tapos ngayon lang niya sasabihin kaya naman ayaw na ni Maria na magsinungaling ay pinagtakpan na lamang niya iyon. Iya, baka umuwi na rin ako Han, after this. Utal niyang sabi.
Okay, ingat ka Han ha, I love you. Sabi naman ni Carlos dahil nagmamadali na siya kaya ibinaba niya na ang kanyang phone. Matapos noon ay bumalik ng muli si Maria sa may hapagkainan at sinamahan ng muli silang kumain. Fiancé mo? Tanong ni Aling Belen. Opo Nay, nag-update lang po siya. Magalang na sagot naman ni Maria at sumandok na rin ang ginataang bilo-bilo. Nako, napakaswerte niyo talaga sa isa't isa ni Sir Carlos ano? Parang napakabait din niya. Kailan kaya namin siya makikilala ng personal ano? Sabat naman ni Mang Fernan. Sumagot naman si Maria. Hayaan niyo na po. Kapag hindi na siya busy, babalik po kami dito at muling dadalaw. Sabi niya na nakangiti. Sumabat naman si Maloy. Uy, isama mo ulit tong si Mr. Pogi ha? Sabi pa ni Maloy kaya muling umirap si Maria. Hindi siya kasama. Actually, hindi ko naman talaga siya sinama dito eh. Siya lang to nagpumilit at sunod ng sunod. Pagsusungit na naman ni Maria kaya pasimple namang napapangiti na si Mang Fernan at Aling Belen. Grabe ka naman Miss Aya dito kay Mr. Pogi. Sabi pa ni Maloy na siyang tagapagtanggol naman ni Yuson. O bueno, siya tayo kumain na ng kumain at mas masarap ang kumain ngayon lalo pat sa ganitong panahon at baka mamaya kung saan pa mapunta tong usapan. Sabi pa ni Mang Fernan at sumunod na rin silang lahat dito. Ilang oras ang lumipas matapos sila magmerienda ay nagsimula na ngang bumagsak ang pinong butil ng ulan sabay ng malakas na ihip ng hangin. Nako, lumalakas na nga ang ulan Miss Aya. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Madilim na rin dyan sa dadaanan nyo palabas at gumuho na din ang lupa doon. Baka mapahamak pa kayo. Wika naman ni Mang Fernan habang nakatanaw sa labas. Ano pa nga bang magagawa ko? Sagot naman ni Maria na nakatingin din doon. Sandali namang iniwan muna ni Mang Fernan sina Maria at Yuson doon sa may balkonahe dahil may kailangan pa nga siyang asikasuhin sa may likod bahay bago patuloy ang lumakas ang ulan. Miss Maria, eto jacket to. Alok ni Yuson kay Maria. Napalingon naman sa kanya ang dalaga. Mukha bang kailangan ko ng jacket? Masungit yung tanong. Huwag ka na magmatigas dyan. Tingnan mo nga yakap-yakap mo ng sarili mo. Sagot naman ni Yuson at inirapan lang siya ni Maria. Huwag na, kung magagaling lang din naman sa'yo. Manghihiram na lang ako kina Maloy. Sagot ni Maria. Huminga naman ng malalim si Yuson. Sanay na rin kasi siya sa ugali nito ng kanyang amo kaya naman nag-ipon na siya ng maraming pasensya. Ito na nga yun, sa kanila galing to. Pinabibigay lang nila, abutin mo na. Sabi ni Yuson at halata na sa boses ang tono nito ng pagtitimpi. Bakit parang galit ka? Sinisinghalan mo ako? Akin na nga yan? Sabi ni Maria tsaka padabog nang kinuha ang jacket na inaalok nito. Nang maisuot na iyon ni Maria, ilang sandali lang silang tumahimik ay muli na nagsalita si Yuson at doon na siya naglakas loob na mag-usisa kay Maria. Bakit ka ba galit na galit sa akin? May nagawa ba ako masama na halos isumpa mo na ako? Tanong ni Yuson kay Maria. Matalim namang sumagot ang babae. I just hate you. At kapag napatunayan kong hinala ko, ang hinala namin ni Carlos, I will make you pay for that. Sabi ni Maria at sa pagkakataong yon ay seryoso na siya. Napakamot naman ng ulo si Yuson dahil wala naman talaga siyang ideya kung ano nga bang ikinagagalit nito sa kanya. Alam mo, ang labo mo eh. Kinamumuhian mo ako nang wala man lang sapat na dahilan ang panghahawakan mo lang ay ang konklusyon na sinasabi sa'yo ng fiancé mong hilaw. Usal pa ni Yuson. Napakunot naman ang noon ni Maria tsaka muling sinamaan ng tingin si Yuson. Hey, huwag mo siyang tinatawag ng hilaw ah. At saka, ano bang karapatan mo na kausapin ako ng ganito at pagtaasan pa ng boses? Sinasabi ko na nga be, nasa loob ang kulo mo. Bait-baitan ka lang nung nabubuhay pa si Daddy. But the truth is, you are an evil. Baka nga, tama sila, na ikaw ang pumatay sa Daddy ko. Sunod-sunod naman na sabi ni Maria
na para bang niraratat niya na ng balang baril itong si Yuson. Pareho naman silang natigilang dalawa at medyo nabigla rin si Maria sa kanyang huling nasabi. Paano ka nakakasiguro? Nakita mo ba? Kung paninindigan mo ang mga hinala niyo sa akin, pues gusto kong makita ang ebidensya. Seryosong sagot naman ni Yuson na may paghahamon pa. Just wait for it. Wait for it, Yuson. May diing sabi naman ni Maria na handang patunayan ang kanyang mga hinala. Hindi rin naman kasi dapat niyang paghinalaan ng ganito si Yuson dahil alam niyang isa itong tapat na tauhan ng kanyang ama. Ngunit dahil nga sa mga sinabi ni Carlos sa kanya ng mga napapansin nito, ay nagbago na rin ang pag-iisip ni Maria. Kinagabihan dahil sa lakas ng ulan ay nagsimula na rin tumulo ang tubig sa may bubungan ng bahay ni Mang Fernan sa may bandang sala. Miss Maria, doon na lang kayo matulog sa kwarto na hindi natulo ang bubong at saka may kutsyon doon. Dito na lang kami sa labas ni nanay. Sabi ni Maloy kay Maria. Hindi, doon na tayo lahat sa loob. May extra kutsyon naman, di ba? Tumutulo din dyan, baka mabasa pa kayo. Sama-sama na tayo sa loob. Nauutal na sabi naman ni Maria na para bang natatakot. Bigla namang napangisi si Yuson na para bang biglang may naisip. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan? Hindi ka kasama, no? Dyan ka matulog sa labas. At total, hobby mo rin naman yung magbantay. Eh di bantayan mo kami. Singhal naman ni Maria sa kanya. Huy! Grabe, Miss Aya, ang harsh mo talaga kay Mr. Pogi. Sir Yuson, di bale, may extra kutsyon pa kami sa kwarto. Ilalabas ko na lang para mahigaan kayo dito. Sasakit kasing likod niyo kapag dyan kayo hihiga sa papag. Teka, at kukunin ko lang po. Sabi naman ni Maloy na talagang asikasong-asikaso niya si Yuson. Nang makuha na ni Maloy ang mga gagamitin sa pagtulog ni Yuson, ay inabot niya ito sa lalaki. Sir Yuson, ito po oh. Ito rin po ang unan at kungot ninyo. Magalang at malambing na sabi naman ni Maloy kay Yuson. Salamat, Maloy. Nakangiting tugon naman ni Maloy. Masama naman ang tingin ni Maria sa kanilang dalawa na nakahalukip-kip pa ang mga kamay. Tara na nga sa loob, Maloy. At huwag ka na magpakit dyan. Anas niya sa kaibigan at hihilahin na sana ang kamay nito papasok na kwarto. Iiling-iling na nga lang si Yuson sabay ngiti. Teka, Maloy. Pwede ka bang makausap? Sandali. Pagpigil niya naman kaya naman napabitaw kaagad si Maloy sa pagkakahawak sa kanya ni Maria. Ako? Sige. Sige, Miss Aya. Sunod ka na dun kina nanay. Susunod na rin ako. Utal na sabi ni Maloy at tuluyan na din pumasok sa loob ang dalaga. Aaminin man niya sa hindi, ay bigla siyang napaisip kung bakit biglang pinaiwan ni Yuson si Maloy. Ayaw niyang mag-isip ng kahit na ano dahil wala naman siyang pakialam, pero hindi niya mapigilan. Nakahiga na nga si Mang Fernan at Aling Belen sa may ibaba ng kama habang si Maloy naman ay kakapasok lang muli ng kwarto. Ilang segundo lang din ang naging pag-uusap nila ni Yuson at after noon ay bumalik na siya. Maloy, saan mo gustong mahiga? Dito o dyan malapit sa may bintana? Bungad na tanong kaagad ni Maria kay Maloy. Ay hindi po, okay lang kami sa baba ni nanay. Di ba, Nay? Sagot naman ni Maloy. Ang orihinal talaga na plano ay dapat tatabihan niya si Maria sa kama dahil unang-una ay takot ito sa kulog. Ngunit dahil sa lihim ni Maria na ipinakausap naman sa kanya ni Yuson, ay nagpasya siya na doon na lamang siya tumabi sa kanyang ama at ina sa baba. Oo nga, Miss Aya, kasya naman kami dito. Malaki naman itong kutsyon. Sagot naman ni Aling Belen. Sigurado kayo? Utal na tanong naman ni Maria. Oo naman po. Sige po, magpahinga na kayo. Tugon naman ni Maloy. Okay. Nagtatakang tugon naman ni Maria at saka nahiga na. Na nakakatulog na ang lahat ay sandali namang tumayo si Mang Fernan dahil hindi rin siya makatulog dahil sa lakas ng ulan kaya naman lumabas na muna siya upang kamustahin naman doon si Yuson. Sa Yuson, eto kape oh. Tamang-tama sa lamig ng panahon.
Wika ni Mang Fernan na nakapagtimpla na rin ng kape para sa kanilang dalawa. At tamang-tama nga po yan. Salamat ho, Mang Fernan. Tuba naman ni Yuson. Nakasalukuyan naman nakaupo sa may pasimano ng bintana at nakatanaw sa labas. Parating galit na galit sa'yo si Miss Aya. May nangyari ba? Panimula ni Mang Fernan. Ayaw man niyang makialam ngunit hindi rin niya maiwasang mag-usisa dahil parang anak na rin naman ang turing niya kay Maria. Hindi ko rin ho alam eh. Bakit galit na galit yan sa akin? Baka may dalaw kaya mainit ang ulo. Pabiro pang sabi ni Yuson kaya naman napatawa si Mang Fernan. Sa bagay nga. Ganyan ang mga babae ano? Lagi mainit ang ulo sa mga lalaki. Kahit wala naman tayong ginagawang masama. Pero may narinig kasi ako kanina sa usapan niyo ni Miss Aya tungkol sa pagkamatay ni Don Gustavo. Totoo po ba yun? Doon ay muli sila naging seryoso. Na ako raw ang pumatay sa kanyang ama. Na ama na rin ang turing ko. Tanong naman ni Yuson sabay hikop ng kape. Oo. Tugon naman ni Mang Fernan. Bumuntong hininga naman si Yuson bago sumagot. Mang Fernan, ilang taon na rin ako naglilingkod sa pamilya ni Don Gustavo. Hanggang sa kunin niya akong personal bodyguard niya. Sobrang bait niya ho sa akin at alam kong anak na rin ang turing niya sa akin. Walang masamang tinapay sa kanya. Kaya nga sa sobrang kabaitan ay naabuso. Kung ako ang pinaghihinalaan nila na pumatay kay Don Gustavo, dapat matagal na akong tumakas. Hindi na dapat ako nagpakita pa. Pero nangako ako sa kanya. Katulad ng huling bilin niya sa akin, na huwag ko raw pabayaan si Miss Maria. Na ako na lang ang mapagkakatiwalaan niya sa bagay na yan. Pero ang masaklap, galit na galit naman sa akin si Miss Maria. Mang Fernan, alam ko napapaisip na rin kayo. Pero hindi naman ako para manahimik na lang. Mataas ang respeto ko kay Don Gustavo kaya gagawa ako ng paraan para maibigay sa kanyang hustisya at katarungan. Hahayaan ko lang si Miss Maria na maginala sa akin. Pero may person of interest na ako. At yun ay hindi ko pa kayang ibahagi sa inyo ngayon. Pagtatapat naman ni Yuson kay Mang Fernan. Habang nakikinig nga ang matanda ay nararamdaman naman niya ang sinseridad sa bawat salitang binibigkas nito. Alam niya kung kailan nagsisinungaling ang isang tao at kinilates din niya kung kailan ito nagsasabi ng totoo. At sa pagkakataong ito, naniniwala si Mang Fernan na nagsasabi ng totoo si Yuson. Tunay na tapat ang kanyang paglilingkod sa pamilya nila Don Gustavo at tunay ang kanyang malasakit kay Maria. Nauunawaan kita, Yuson. At nararamdaman ko rin na mabuti kang tao. Gusto ko lang na ipangako mo na poprotektahan mo si Miss Aya kahit pa isuka at ipagtabuyan kanya katulad ng ipinangako mo sa kanyang ama. Makakamit din ni Don Gustavo ang katarungan. May diin namang sabi ni Mang Fernan kay Yuson tsaka tumango naman siya dahil kahit walang magpapaalala sa kanya ay talagang handa siyang protektahan si Maria hanggang sa kanyang huling hininga. Samantala, gabi na ay hindi pa rin makatulog si Yuson. Inaalala din kasi niya si Maria na takot sa kulog. Hindi pa man niya ito pinatabihan kay Maloy dahil nga sa lihim nito, sila lamang ang nakakaalam. Miss Aya, bakit hindi ka pa natutulog? Mahinang tanong naman ni Maloy kay Maria na kasalukuyang mulat na mulat pa rin dahil hindi siya makatulog. Wala naman, nagpapaantok lang. Utal na palusot naman ni Maria. Pero ang totoo ay natatakot talaga siya. Hindi lang niya masabi kay Maloy dahil nahihiya siya at halata sa boses ni Maloy na antok na rin ito kaya hindi na siya para abalahin pa. Okay po, matulog na rin po kayo. Mahinang sagot naman ni Maloy. Antok na rin si Yuson pero hindi pa rin ito makatulog dahil inaalala pa rin niya si Maria dahil sa palakas at kulog at hampas ng hangin na halos sumipol na.
Ilang sandali pa ay babangon na si Maria na halos mangiyak-ngiyak na dahil sa takot. Sa ganitong panahon kasi ay ang daddy niya nagpapakalma sa kanya. Ngunit dahil wala na nga si Don Gustavo, ay kailangan niya itong harapin na mag-isa. Maya-maya ay bigla nang naglangit-ngit ang pinto at napatingin doon si Maria. Laking gulat niya na makita niyang pumasok doon si Yuson. Ano ginagawa mo dito? Takang tanong ni Maria at umupo na rin si Yuson sa may paanan ng kama. Huwag kang magpanggap. Alam kong takot ka sa kulog. At kapag nagsalita ka pa, baka magising pa sila. Nakakahiya. Kaya matulog ka na. Sabi naman ni Yuson at saka itinaas na ang kanyang dalawang paa at isinandal na ang kanyang likod sa may dingding. Napatingin naman si Maria sa nahihimbing na natutulog na si Maloy, kaya naisip niya na tama nga si Yuson. Na kapag nag-ingay pa siya ay baka magising pa nga ang mga ito, kaya naman muli na siyang tumingin kay Yuson na kasalukuyan din nakatingin sa kanya. Siya na ang unang umiwas ng tingin dahil sa hindi niya maipaliwanag na pakiramdam. Kahit nakaaway ang turing niya kay Yuson, ay aminado siyang ngayon ay na-appreciate niya na ang ginawang ito ng lalaki na bantayan siya hanggang sa tuluyan na rin siyang makatulog. Kinabukasan ay malakas pa rin ang ulan at madilim pa rin ang paligid at ang kalangitan. Hindi na rin napansin pa ni Maria ang oras dahil sa himbing ng tulog niya kaya wala siyang kamalay-malay na tanghali na pala. Magandang umaga ho, Miss Aya. Alina ho kayo para makapag-almusal na. Nakangiting alok ni Manang Belen sa kanya. Good morning. Grabe, ang lakas pa rin ng ulan, no? Gabi na ba ulit? Tanong naman ni Maria at sabay-sabay naman silang nagtawanan. Maaga pa ho, Miss Aya. Sobrang madilim lang po talaga dala ng bagyo kaya ang akala niyo ho'y gabi pa. Sagot naman ni Mang Fernan. Okay, sabi niya. Napatingin naman siya kay Yuson na para bang nahihiya pa. Nang makapaghilamos sa si Maria ay umupo na rin siya sa may bakanting upuan doon. Maloy, kuha ka pa ng sinangag. Kaya ang payat ng katawan mo hindi maganda sa babae, sobrang payat. Sabi ni Yuson kay Maloy tsaka sinandukan pa niya ito ng sinangag. Napatingin naman sa kanila si Maria. Naninibago siya dahil para bang hindi na siya inaasikaso ngayon ni Yuson. Ang sweet naman talaga ni Mr. Pogi. Pero dahil na-request mo, sige, kakain pa ako. Sabi naman ni Maloy. Napatawa na nga lang kanyang mga magulang sa kanyang kalokohan na yon. Habang sila ay masayang nagbibiruan ay nananatili pa rin bakante ang plato ni Maria. Oh, Miss Aya, kain ka na po. Hindi ba kayo kumakain ng tuyo? Masarap yan, lalong-lalo na kapag isasawsaw dito sa suka na may bawang. Sabi naman ni Aling Belen. Kumakain ho ako niyan. Actually, favorite ko po yan every morning. Utal na sagot naman ni Aling Belen. Kaya lang naman ayaw pang kumain ni Maria ay hinihintay niya si Yuson din ang maglagay sa plato niya ng kanin katulad ng ginawa nito kay Maloy. Napatingin naman si Yuson sa kanya nang nakangisi na para bang sinasadya nitong pagsilosin o inisin si Maria. Kahit nga maghintay doon maghapon si Maria na asikasuhin siya ni Yuson, ay tila ba malabo nang mangyari kaya naman sumandok na rin siya ng kanyang pagkain habang ang dalawa naman ay talagang sweet na sweet pa na naghaharutan. Pagkatapos silang kumain ay minabuti muna ni Maria na tumambay sa may balkonahe habang pinapanood ang ulan. Ang himbing ng tulog mo Wala man lang ba thank you? Bungad ni Yuson nang pumunta na rin ito doon. Napalingon naman sa kanya si Maria at bumalik sa pagiging masungit nito. Thank you for what? That's part of your responsibility, ano? 'Di ba? Bayad ka doon. Kaya bakit naman ako magpapasalamat? At bakit ka naman tatanawing utang na loob yun sa'yo? Masungit yung tanong. Okay? Kahit na lang doon sa kumot na... Sandaling natigilan si Yuson na tumingin pa sa kanyang magkabilang at kanyang likuran dahil baka may ibang makarinig sa kanila. Nang masigurong wala nang ibang tao doon ay saka itinuloy ni Yuson ang kanyang sasabihin. Nanilaban ko kanina. Hindi ka magpapasalamat. Pagpapatuloy niya. Ngunit nagugulahan pa rin si Maria at hindi pa rin mag-gets ang gusto nitong sabihin.
What do you mean ba? Nagugulahang tanong ni Maria. Maya-maya pa nang malalim na napaisip si Maria ay doon na namilog ang kanyang mga mata. OMG! Alam mo? Gulat niyang tanong kay Yuson. Tumango naman ang lalaki. Yes. Kaya nga kinausap ko kanina si Maloy na huwag kang tabihan sa kama eh. Sagot niya. Lalo namang namilog ang mga mata ni Maria. What the? Bakit mo sinabi sa kanila? Nakakahiya, wala ka talagang isip. Bulala siya kay Yuson. Easy, hindi ko naman sinabi yung dahilan. Siyempre, iniisip din naman kita. Alam kong mahihiya ka. Paninigurado ng lalaki. Ilang sandali pa, unti-unti na rin ikinalman ni Maria ang kanyang sarili. Pero maiba tayo. Nilabhan mo yung kumot? Ikaw talaga naglaba? For me? Tanong niya sa mababang tono. Oo, nilaban ko yung inihian mo. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita niya ni Yuson ay mabilis nang lumapit sa kanya si Maria upang takpan ang bibig nito gamit ang kanyang mga kamay. Shut up! Itikan mo nga yung bibig mo. Nakakaiya kapag narinig nila. Maya-maya pa ay nagtungo na rin doon si Maloy at nadatnan sila sa ganoong akto. Miss Aya? Sir Yuson? May problema po ba? Utal niyang tanong habang nakatingin sa dalawa nang may pagtataka. Mabilis namang inalis ni Maria ang kanyang kamay sa bibig ni Yuson at muli nang idinistansya ang sarili. Wala. Sige na. Maliligo lang ako. Ang banas eh. Utal na palusot ni Maria tsaka umalis na at iniwan na ang dalawa doon. Huh? Ang weird ni Miss Aya ah. May bagyo na't lahat binabanas pa rin. Nagugulahang sabi naman ni Maloy tsaka nagkibit balikat na lamang. Hindi naman maintindihan ni Maria kung bakit parang nagugustuhan na rin niya si Yuson. Kahit pa nga papaniwalain siya ng kanyang sarili na baka ito nga pumatay sa kanyang ama ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi naman niya maramdaman na masamang tao ito katulad ng sinasabi ng kanyang fiancé na si Carlos. Makaraan ng ilang oras, isang malakas na sigaw naman ang tumawag sa kanilang atensyon na nagmumula sa labas. Tulong! Tulong! Tulong ang anak ko! Sigaw ng isang babae. Teka, parang may sumisigaw sa banda doon ah, sabi ni Mang Fernan. Lalabas si Mang Fernan at doon ay susugod din si Yuson. Yuson? Sigaw naman ni Maria kaya napahinto ang lalaki. Tutulungan ko ang bata. Mukhang natabunan ng lupa. Huwag kang aalis dyan at babalik agad ako. Sabi ni Yuson kay Maria. Samantala dahil hindi na rin nakatiis ay sumunod na rin si Maloy. Maloy, saan ka pupunta? Tanong naman ni Aling Belen sa kanyang anak. Susundan ko sila, Nay. Baka may maitutulong ako. Tugon naman ni Maloy tsaka kinuha ang ilan sa kanyang mga gamit. Minsan na rin naging nurse itong si Maloy kaya may sapat na kaalaman siya pagdating sa mga usapang medikal. Naiwan na nga lang doon sina Aling Belen at Maria. Hindi naman mapakali si Maria. Doble-doble ngayon ang kanyang pag-aalala. Kaya naman nagpasya na siyang sumunod na rin dahil hindi niya maaatim na maghihintay lamang doon. Teka, Miss Aya, wag na po kayo sumunod doon at delikado. Pagpipigil naman ni Aling Belen kay Maria. Ngunit tumuloy pa rin talaga ito at sumugod na sa ulan. Nang matuntunan ni Maria ang kinaroroonan ni Yuson, ay saka naman kumulog ng malakas. Yuson! Yuson! Malakas sa pagtawag ni Maria. Mabuti na lang at ligtas na ang batang kanilang sinagip nang bigla namang kumulog ng malakas at ikinagulat naman ni Maria dahil para madapa ito sa pagtakbo niya at mawala ng malay. Miss Aya! Sigaw ni Yuson kaya naman kumaripas na siya ng takbo upang malapitan si Maria. Mabilis niya itong binuhat at dali-dali nang dinala sa bahay ni Mang Fernan. Diyos ko, anong nangyari kay Miss Aya? Sinabi ko naman na huwag na siyang sumunod eh. Nag-aalalang sabi ni Aling Belen. Natagpuan na lang po namin na nakahandusay na sa lupa. Sagot naman ni Maloy. Inilapag na nga ni Yuson sa may papag ang babae tsaka pinunasan ang mukha nito na basang-basa ng ulan. Ilang sandali pa ay nagkamalay na rin si Maria. Miss Maria, ayos ka lang ba?
Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ba't sabi ko naman ay babalikan kita? Paano kung may nangyari sa'yo? Pinapairal nyo na naman yung katigasan ng ulo nyo eh. Malakas na sabi naman sa kanya ni Yuson na punong-puno pa rin ng pag-aalala. Gusto ko lang naman sanang tumulong. Mahina at nauutal na sagot naman ni Maria. Tumulong? O nakatulong ka ba? Ikaw pa nga tong nasaktan eh. Sa susunod, matuto ka namang makinig. Sigaw naman sa kanya ni Yuson. At sa puntong yon ay bigla na lang nagbagong timpla ng mukha ni Maria. Dahil ang totoo yon ay nilamon na siya ng selos sa pagitan ni Yuson at Maloy. Ayaw naman niyang sabihin na iyon ang dahilan kaya ayaw niyang masabihan siyang mababaw. Gusto ko na umuwi. Malakas na baliw ni Maria sa pagmumukha ni Yuson. Habang ang tatlo naman ay nakatingin lamang sa kanila at hindi na nakialam pa. Tapos ngayon gusto mo na umuwi. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Pagalit na sagot naman ni Yuson. Ayoko na. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi. Paulit-ulit na sigaw ni Maria. Tsaka tumayo na at nagmamadali nang lumabas ang bahay. Napamura na nga si Yuson sa gigil dahil sa katigasan ng ulo na yon ni Maria. Leche talaga, ang tigas ng ulo. Maring sabi ni Yuson at sinundan na rin si Maria pabalik sa ulanan. Miss Maria, bumalik ka nga. Sigaw niya sa babae habang si Maria naman ay patuloy lang sa paglalakad. Hindi ba gusto mo nang umalis? Di aalis na ako. Pabalik na sigaw naman ni Maria. Ano? Mahina mo pang unawa mo? Ikaw ang may sabing aalis ka at hindi ako. Buliw naman ni Yuson. Sadali nga. At doon ay hinila na rin ni Yuson ang braso ni Maria dahilan para mapahinto ito. Pitawan mo nga ako. Pagpupumiglas naman ni Maria. Iniharap na rin ni Yuson si Maria sa kanya at gigil na tumingin sa babae. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagkakaganyan? Sigaw ni Yuson na may diin. Huwag ka nga magkunwari may pakialam ka sa akin. Dahil wala namang ibang nagmamalasakit sa akin kundi si Carlos. Si Carlos lang. Pasigaw naman ang sagot ni Maria at ngayon ay maluha-luha na ang kanyang mga mata. At ano namang kinalaman dito ng fiancé mong hilaw? Tanong naman ni Yuson at hindi rin nawawala ang gigil. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo siyang sasabihan ng ganyan? Bumalik ka na sa loob at baka magkasakit ka pa. Bulala si Yuson, ngunit talagang matigas ang ulo ni Maria. Ayoko. Hayaan mo na lang ako umuwi. Sinusubok mo talagang pasensya ko, ha? At dahil hindi mo pakiusapan si Maria ay napilitan na rin si Yuson na buhatin ito at isakay sa kanyang balikat. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako. Patuloy na nagpupumigla si Maria na sinusuntok-suntok pa ang likuran ng lalaki. Hindi na yan alintana ni Yuson dahil ang mahalaga ngayon sa kanya ay maipasok na sa loob si Maria at mapakalma. Pagkapasok ng bahay ay dinerecho na ni Yuson si Maria sa kwarto dahil iyon din ang turo-turo ni na Mang Fernan para hindi makatakas pa ang dalaga. Ano ba? Palabasin mo nga ako? Buliw ni Maria nang maibaba na siya ni Yuson sa kama. Si Mang Fernan ay naroon na rin sa labas ng pintuan at nakikinig pa rin sa pagtatalo ng dalawa. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo, ha? Kaganda-ganda ng mood mo kanina. Mayuyong ka ba? Pasigaw na sagot naman ni Yuson kay Maria. Kung hinayaan mo na lang kasi akong umalis, di sana wala kang problema. Sagot naman ni Maria. Bakit ba kasi gustong-gusto mong umalis? Sige, bukas na bukas. Pag maayos ang panahon, aalis na tayo para matigil ka na. Inis na nga itong si Yuson. Pero kapakanan pa rin ni Maria ang iniisip niya. Napagising naman si Maria tsaka tumayo na at pinamayawangan pa si Yuson. Anong tayo? Hindi ka kasama. Ako lang. May diin niyang sabi. At bakit hindi? Hindi mo bababaling ipinangako ko sa iyong ama. Nanggigigil na sabi naman ni Yuson kay Maria. Tila nga nagtitimpi na nga lamang sa kanyang inis si Maria at pilit na pinipigilan ang kanyang pagluha.
Lecheng pangako yan. Kung talagang tunay na nagmamalasakit ka sa daddy ko. Bakit? Sandaling natigilan si Maria. Bago niya itinuloy ang karugtong ng kanyang sasabihin, ay humugot muna siya ng lakas ng loob tsaka tumitig sa mga mata ni Yuson. Bakit mo siya pinatay? Doon ay gumaralgal na ang boses ni Maria dahil unti-unti na rin tumulo ang kanyang mga luha. Habang nakikinig naman sa labas ay magiging balang mundo ni Mang Fernan. Napag-usapan na nila ito ni Yuson ng isang gabi. Kaya naman alam niyang tila wala talagang alam sa mga nangyayari si Maria. Ano? Anong sinabi mo? Doon ay naging seryoso na rin si Yuson at sinalubong na ang tingin iyon ni Maria sa kanya. Bingi ka ba? Ang sabi ko, bakit mo pinatay ang daddy ko? Pag-uulit ni Maria. Natigilan si Yuson at doon ay nakapahakyaw na siya sa mga tunay na nalalaman niya. So, naniniwala ka talaga na akong pumatay kay Don Gustavo? Naniniwala ka na magagawa ko yan? Kung akong pumatay, sa tingin mo ba ay nagpapakatanga pa akong humabol sa'yo para lang protektahan ka? Kanino? Protektahan laban sa akin? Kasi ang paniniwala mo, akong pumatay kay Don Gustavo. Si Sir Carlos, hindi mo malang ba siya tatanungin? Nasaan siya ngayon? Andun kasama ang mga investors ng daddy mo na dapat ikaw ang kausap nila. Hindi ba man kayo mag-asawa pero nagsimula na siyang galawin ang lahat ng meron ka? Simula nang namatay ang daddy mo. Hindi ka ba nagtataka? At yung mga gamot, paano na-overdose ang daddy mo? Eh ako ang naghahawak ng mga gamot niya. Kaya ako lang ang may alam ng dami ng kailangan niyang inumin. Bakit may hawak siyang bote ng gamot? Saan ang galing yan? Dahil ako ang tagahawak ng gamot niya. Ako may kasalanan? Miss Maria, kung ako sa'yo bago mo ako paghinalaan at paratangan, kilalalin mo muna ng husto ang mapapangasawa mo. At kung gusto mong umalis, sige, makakaalis ka na. Bukas sa bukas din. At huwag kang mag-alala. Hindi ako sasama. Hindi na kita gagambalain. Pero sinisigurado ko sa'yo, babalik ako. At sa pagbabalik ko, dala-dala ko ng hustisya na para kay Don Gustavo. Hindi na para linisin ang pangalan ko sa'yo, kundi dahil tao akong trenato ng tatay mo. Kaya makatao ko rin siyang ituturing at ibabalik ang utang na loob ko. Sa puntong yon, sa naging pagtatapat ni Yuson ay tuluyan na rin tumulo ang mga luha ni Maria. Umalis na rin si Yuson at lumabas na ng kwarto. Napatulala na lang noon si Maria dahil hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Dahil what if nga na si Yuson ang inosente at si Carlos ang tunay na kalaban. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kung alin ba ang pipiliin. Gulong-gulo na siya pero hindi niya maintindihan. Ay para bang si Yuson na gusto niyang paniwalaan dahil ang bawat salitang sinasabi nito ay talagang sapul na sapul sa kanyang puso at isipan. Kinaumagahan, medyo maganda na ang panahon kaya naman tinuloy na ni Maria ang kanyang pag-alis. Alam niyang umalis na si Yuson at nahihiya lang siyang itanong iyon at hanapin kina Mang Fernan. Miss Aya, mag-iingat ka ha. Nauna na nga palang umalis si Sir Yuson. Nilakad na lang niya palabas. Iniwan na sa'yo yung sasakyan. Mag-iingat ka doon. Pamamaalam naman sa kanya ni Maloy. Oo Maloy, salamat. Sagot naman ni Maria nang may pilit na ngiti. Halata ring umiyak ito ng magdamag dahil namumugto pa ang mga mata nito kaya naman isang pilit at matipid ng ngiti lamang ang naibato sa kanya ni Maria. Miss Aya, patawarin mo ko. Pero hinahangaan ko si Yuson sa tapang at dignidad niya. Saksi ko ang pagiging tapat niya kay Don Gustavo. Pero nasa sa inyo pa rin yon, Miss Aya. Basta mag-iingat kayo. Makiramdam ka sa paligid. Bili naman ni Mang Fernan. Ikinagalak naman ni Maria ang pag-aalalang iyon ni Mang Fernan sa kanya. Nauunawaan ko po, Mang Fernan. Maraming salamat po sa inyo. Pagpasensya niyo na po kami sa istorbo na nagawa namin ni Yuson. Napakalaking abala. Paghingi naman ang paumanhin ni Maria.
Wala yun. Anumang oras ay welcome ka rito sa amin, Miss Aya. At hangad namin ang kaligtasan mo pagbalik mo ng Maynila. Sagot naman ni Aling Belen. Maraming salamat po, Nay. Hindi na rin nagtagal pa si Maria bagkos ay tuluyan na rin siya ng paalam sa mga ito. O siya, sige po, alis na po ako. Kayo na pong bahala kay Lala. Pagaling na po siya, bago po ulit ako dumalaw. Paalam ni Maria. Tatalikod na sana siya nang maalala niyang may ganap nga palang mga ito sa kasal nila ni Carlos. At siya nga po pala. Sa isang linggo ho ay kasal na namin ni Carlos. Sana po ay makarating kayo. At kayo rin, Mang Fernan at si Nanay Belen ang gusto ko pong maghatid sa akin. At ikaw naman, Maloy, ang maid of honor ko. Sana po ay makarating kayo sa espesyal na araw ko. Pag-iimbita naman ni Maria. Ngunit tila ba nag-iba na yung pakiramdam niya ngayon. Dati naman ay sobrang excited siya kapag napag-uusapan ng kasal nila ni Carlos. Pero parang ngayon ay hindi na. Oo naman, huwag ka mag-alala, makakarating kami. Sigurado yan. Sagot naman ni Mang Fernan. Salamat po. Sige po, mauna na po ako. Salamat po ulit. At doon ay tuluyan na ring umalis si Maria. Sige anak, pag-iingat ka ha. Habang nagmamaneho si Maria ay para bang nakakaramdam siya ng lungkot at kakulangan dahil wala sa paligid niya si Yuson. Walang nangungulit na sumusunod at walang laging nakabantay. Wala siyang nasusungitan at walang natataasan ng boses. Nawiwirdohan nga si Maria sa kaniyang sarili kung ano bang nangyayari sa kanya ngayon pero isa lang ang sigurado niya ngayon. Parang namimiss niya si Yuson. Alam niyang mali na maramdaman niyon ngunit hindi niya naman mapigilan. Habang si Yuson naman ay muling bumalik sa agency na kanyang pinagtatrabahuhan at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga, hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Don Gustavo. Malapit na. Nasa kanya na ang ebidensya. Ang kailangan na lang niya iba pang patunay para wala nang kawala pa si Carlos kapag hinain niya ng mga ito sa korte. Ang pinagkakatiwalaan ni Don Gustavo, kaya naman may mga nalalaman nito na hindi alam ni Carlos. Bago rin mamatay ang Don ay may kutob na siya na para ba raw kilala niya si Carlos. Napag-usapan na nila iyon ni Yuson. Kaya naman iyon nagdahilan kung bakit nagsimula siya magduda kay Carlos. Kaya wala rin siya noong araw na mamatay ang matanda. Ay may nalaman siya patungkol kay Carlos at abala sa paghahanap ng ebidensya. Sasabihin na sana niya kay Don Gustavo iyon. Iyon nga lang ay huli na ang lahat. Naunahan siya ni Carlos. Kaya naman simula noon ay pinanghawakan na ni Yuson na naging pangako niya kay Don Gustavo na anumang mangyari, poprotektahan niya si Maria laban sa kaaway at ang kalaban na si Carlos. Sa kabilang banda, ilang oras lang ay muli na rin nakabalik ng ligtas si Maria sa kanilang mansyon. Naroon na rin si Carlos at siya nang sumalubong kay Maria. Matamlay ang mukha ni Maria nang bumaba ito sa sasakyan. Hindi na nga nakamusta si Carlos dahil simula nung gabing nagtalo sila ni Yuson ay nagkaroon na rin siya ng pagdadalawang isip dito kay Carlos. Honey, mabuti naman at nakauwi ka na. How's your day in the province? Kamusta ang lupain natin doon? Balita ko ay sanalanta daw ng bagyo ah. Do you want to check on it para... Ikinabigla naman ni Maria ang bungad sa kanyang iyon ni Carlos. Nasa halip, siya na lang ang kamustahin ay para bang mas concerned pa ito sa kanilang mga properties doon. Han, ako ba? Hindi mo malang ba tatanungin? You have so much concern on my properties. May mga tao rin naman akong gumagalaw doon. Kaya na nila yun. Sabi naman ni Maria. Blanco lang ang itsura nito ngunit halata sa tono ang lungkot at pagkatamad. Sorry. Nag-aalala lang naman ako kasi 'di ba? Sa lahat ng properties ng daddy mo, ni Tito Gustavo, yung sa Batangas ang pinakapaborito niya. That's why gano'n na lang ang pag-aalala ko. It doesn't mean na hindi rin ako nag-aalala sa'yo. Syempre, ikaw ang una sa lahat ng aking mga priorities. Always remember that, okay? Pagbawi naman ni Carlos. Yeah, thank you. Matipid na sagot naman ni Maria na para bang nawawala na ito ng gana. Ah, siya nga pala honey.
I know that isn't the right time na sabihin sa'yo to. Pero, pumunta na kasi dito ang abogado. Sabi niya, total kakasal na rin naman tayo sa isang linggo. Bakit daw hindi pa ilipat sa akin ang pangalan ng kumpanya? Total ako rin naman daw ang magmamanage noon. Siyempre hindi pa ako sumagot kasi wala pa naman akong karapatan, diba? And yeah, hindi mo pa naman kailangan sagutin. Ini-inform lang kita. Sige na honey, magpahinga ka na. I love you. Wika ni Carlos pero diretso lang ang tingin ni Maria na hindi malang nagpakita ng interes sa mga sinasabi nito. I love you. Sagot naman ni Maria na wala rin ka-emo-emosyon. Aakyat na sana si Maria sa kanyang kwarto nang muling nagpahabol ng salita si Carlos. Siya nga pala, hon. Kahapon pagkarating ko dito parang hindi ko napapansin si Yuson. Nagpaalam ba siya sa'yo na aalis? Taas kilay na tanong sa kanya ni Carlos. Natigilan naman si Maria. Hindi maaaring malaman ni Carlos na magkasama sila ni Yuson sa Batangas kaya nagsinungaling na nga lang siya. Hindi ko alam. Utal na sagot ni Maria. Pero ang totoo, kahit na magsinungaling ng paulit-ulit si Maria, ay alam na rin ni Carlos ang totoo. Noon pa man ay pinapasundan na talaga niya ang kanyang fiancé dahil hindi nga malayo na malaso ng utak nito at pagdudahan siya. Kaya nga minamadali na rin niya ang kanilang kasal ay para matapos na ang kanyang problema at matupad na ang kanyang plano at pangarap. Wala naman talaga siyang balak na kasamahin si Maria habang buhay. Ang gusto ni Carlos ay siya lang matitira at makikinabang sa buong yaman ni Don Gustavo bilang pagante. Wala nga siyang nararamdaman na katiting na pagmamahal kay Maria. Ginamit lang talaga niya ang babae para maisakatuparan ng kanyang sariling plano at kapakanan. Sa kabilang banday, umakyat na rin si Maria patungo sa kanyang kwarto at hindi na lumingon pa kay Carlos habang si Carlos naman ay matalim na nakatingin sa kanya nang nakangisi. Samantala, ng sumunod na araw ay nagkukwentuhan naman sina Carlos at Maria. Wala pa rin doon si Yuson kaya naman sigurado si Maria na hindi na ito babalik pa dahil sa mga masasakit na nasabi niya rito. Ilang araw na rin ay ikakasal na sila ni Yuson. Pero habang papalapit ang araw na iyon, ay para bang unti-unti na rin nanlalamig si Maria. Parang may mali. Parang sa tingin niya ay tama si Yuson. Parang biglang nawala ang pagmamahal niya kay Carlos at ngayon ay napalitan na ng pagdududa at hinala. At isa pa hindi rin mawala pa sa isip ni Maria si Yuson. 2 araw lang naman silang nagkasama ni Yuson noon sa probinsya pero para bang kilalang kilala niya ng binata kumpara kay Carlos na 3 taon na sila pero parang ang dami pa rin itong inililihim sa kanya. At ngayon ay hindi niya na alam ang totoo at kung alin ang papaniwalaan. Napapansin din niya na mas nagiging concern niya itong si Carlos sa kanilang mga businesses and properties kesa sa kanya kaya naman talagang napapaisip na si Maria. Han, kapag kinasal tayo, may idadagdag akong negosyo. Lalaguin natin yung mga sakahan sa probinsya. Gusto ko rin magdagdag ng casino. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Carlos, ay agad na yung dinugtungan ni Maria. Casino? Ayaw ng daddy niya ganyan. Hindi naman pagsang-ayon ni Maria. Pero Han, wala naman na siya . Kaya pwede na tayong mag-add up pa ng ibang pangmalakasang negosyo. Okay lang yun sa kanya, for sure. Pagpupumilit naman ni Carlos, ngunit base sa reaksyon ng mukha ni Maria, ay para bang hindi ito sang-ayon sa gusto at mga plano ni Carlos. Pero Han, hindi matutuwa sa bagay na yan si Ninong Ted. Malalapit sila sa puso ni Daddy at sigurado ako madidismaya sila sa akin kung ipipilit natin yan. Sabi naman ni Maria. Napangiti naman si Carlos at tumango. Okay. Okay lang yun, Han. I understand. Siyempre, ikaw pa rin ang masusunod. Pampalupag loob naman ni Carlos kay Maria. Maya-maya pa ay iniba na rin niya ang usapan. Siya nga pala. Wala nang paramdam si Yuson . Nasaan na kaya yun? Hindi pa siya nagbabayad sa kasalanan niya sa pagpatay kay Don Gustavo. Sabi naman ni Carlos. At doon ay tuluyan na nag-usisa si Maria dito. Paano mo nasasabing siya?
na siyang pumatay kay Daddy? Kuno to ang tanong ni Maria. The night before, na makita mo si Don Gustavo na nakahandusay sa sahig. I heard him at si Yuson na nagtatalo. Siya nga lang. At wala akong mahahawak na ebidensya dahil hindi naman nagpalagay ng CCTV ang daddy mo sa kwarto niya. But swear, I heard everything. Kung paano niya sigawan ng daddy mo. Ayaw nang uminom ni Don Gustavo ng gamot. Pero pinipilit pa rin ni Yuson. Magbabayad siya sa kawalanghian niya. May diing sabi ni Carlos. Sana pala yung na-record mo para may ebidensya tayo. Sabi naman ni Maria. Oo, doon nga ako nagkamali eh. Sayang. Panghihinayang naman ni Carlos. Nakatitig lang sa kanya si Maria at patuloy na inoobserbahan si Carlos. Ayaw man niyang pagdudahan ito ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Hindi niya ito mapigilan na pag-isipan ng masama dahil para bang tumutugma ang mga sinasabi sa kanya ni Yuson base sa mga kilos nito. Hindi ka man lang pumasok sa loob para ipagtanggol si Daddy. Usisa naman ni Maria na pilit inaalam ang totoo. I tried, pero nakalakang pinto. At doon na lang ako kinausap ni Don Gustavo. Ang sabi niya ay ayos lang daw siya at nag-uusap lang sila ni Yuson pero sa boses niya parang takot na takot siya. Parang inuutusan lang siya ni Yuson na magsalita. Kaya hindi na rin ako pumasok pa. Pagsisinungaling ni Carlos. Doon ay parang nagduda na nga si Maria kay Carlos, lalo pa kapag naaalala niya ang mga sinasabi ni Yuson sa kanya, kaya hindi na lamang siya nagtanong muli. Samantala, dumating na nga ang araw ng kasal mismo ni na Carlos at Maria. Lahat ay naghihintay na sa simbahan habang si Maria naman ay nandoon pa rin sa loob ng kanyang silid at kasalukuyang nakatingin sa kanyang refleksyon. Ngayon ay para bang napapaisip siya kung itutuloy ba niya o hindi. Bigla siya nagdalawang isip. Bigla na siyang natakot na tumuloy. Bigla siyang naisip na parang nga bang hindi pa niya lubusang nakikilala si Carlos ni hindi nga niya alam ang gagawin niya ngayon. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pag-iisip ay biglang magre-ring ang telepono niya kaya sinagot niya ito kaagad. Hello, sino to? Bungad niya sa kausap. Yuson to. Sagot naman ng lalaki. Doon ay para bang nabuhayan si Maria nang muli niyang marinig ang boses ni Yuson. Biglang nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Yuson, nasan ka? Utal na tanong naman ni Maria sa kanya. Miss Maria, hawak ko ng ebidensya. Hawak kong CCTV na tinatago ko sa kwarto ng daddy mo. Isisend ko sa'yo ang video. Panoorin mo. Sabi ni Yuson. Wala na ring pinalampas pang oras si Maria at pinanood niya na kaagad ang video na sinend sa kanya ni Yuson. At habang pinapanood niya iyon, ay tuluyan na nga nagimbal ang buong mundo ni Maria. Doon niya napatunayang nagsisinungaling nga si Carlos dahil kitang-kita sa video na si Carlos talaga ang kaaway ng kanyang ama at noong gabing ding yon ay ito rin ang nagpailom dito ng mga maling gamot at saka walang awa pang pinagsasampal si Don Gustavo. Doon niya napagtantong inosente nga si Yuson at si Carlos na kanyang mapapangasawa ang traidor na sinasabi ng kanyang ama bago pa man ito malagutan ng hininga. Carlos? Si Carlos ang pumatay kay Daddy. Umiyak na sambit ni Maria. Hindi niya iyon matanggap at ngayon ay galit na galit at pagkamuhi na lamang nararamdaman niya para kay Carlos. Desidido na rin siya na wag nang ituloy ang kanilang kasal. Carlos, ibinibigay mo ba ang iyong buong sarili bilang kanyang kabiyak? Tanong ng pari kay Carlos. Malalim namang nakatitig ang lalaki sa kanyang kabiyak na si Maria na ngayon na naghihintay ng kanyang kasagutan. Opo, padre. Nakangiting sagot ni Carlos. Ngayon naman ay si Maria naman ang tinanong ng pare. Blanco lang ang itsura ni Maria habang nakatitig naman kay Carlos. Hindi malaman kung kinakabahan ba o may bumabagabag. Ikaw naman, Maria.
Tinatanggap mo ba si Carlos bilang iyong kabiyak? Sang-ayon sa inaatas ng Diyos at ang batas ng ating bayan? Tanong ng pare, at ngayon naman ay si Carlos naman ang naghihintay ng kanyang kasagutan. Mahal ni Maria si Carlos at walang duda doon. Ngunit, hindi po, Padre. Ito na rin ang naisagot ni Maria na ikinabigla ng lahat, lalong-lalo na ni Carlos. Maria, anong ginagawa mo? Nakakahiya sa mga bisita. Nagugulahan namang tanong ni Carlos kay Maria. Matalim ang mga titig sa kanya ng babae na galit na galit. No! Hindi ako magpapakasal sa iyo, Carlos. Ikaw ang pumatay sa daddy ko. Sinungaling ka! Sigaw niya na ikinabigla naman ang lahat. Lumikha iyon ng samot-saring bulong-bulungan sa mga tao sa loob ng simbahan. What are you saying? Are you crazy? Pagalit na tanong naman ni Carlos kay Maria. Sa pagkakataong iyon ay dumating na rin si Yuson. Miss Maria! Sigaw ni Yuson. Napatingin kaagad sa kanya si Maria at ngayon ay ramdam niyang ligtas na siya dahil naroon na si Yuson. Yuson! Malakas na sigaw ni Maria pero nagkaputukan na ng barel at doon ay nadakip si Maria ng mga tao ni Carlos at dinala sa kanilang hideout. Bitawan niyo ako! Yuson! Sigaw ni Maria at nagpumiglas hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Nang magkamalay siya ay naroon na siya sa isang abandonadong lugar, nakagapos ng kamay habang nakaupo sa may kahoy na upuan. Nasaan ako? Carlos, paano mo nagawa sa amin to? Bakit mo ginawa sa akin to? Sigaw niya na makita niya si Carlos na nagpupunas ng baril. Easy. Pipikit-pikit pa nga yung mga mata mo eh. Naninisi ka na kaagad. Anyway, how's your sleep, my beloved Maria? Nakatulog ka ba ng maayos? Wika naman ni Carlos nang may nakakalokong mga ngiti. Doon ay nagsimula na magsisigaw si Maria at galit na galit kay Carlos. Hayop ka, Carlos. Pinaniwala mo ako na si Yuson ang masama at ikaw ang mabuti. Anong klaseng tao ka, ha, Carlos? Tama nga si Yuson. Hindi pa kita lubos na nakikilala. Sigaw niya at tuluyan na ngang lumuha ang kanyang mga mata. Doon ay nilapitan na rin siya ni Carlos nang may nanilisik na mga tingin. Sinasabi ko na nga may mga inakwento na rin sa'yo ang hayop na yon. Kaya nga, simula nung makabalik ka galing Batangas ay nag-iba na ang mood mo, tama? Dahil kasama mo si Yuson. Maria, kung inaakala mo na tanga ako para hindi malaman yon, pues, dyan ka nagkakamali. Alam ko ang bawat detalye ng kilos mo. Alam ko. May diing sabi ni Carlos. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit mo pinatay si Daddy? Ha? Pinainom ko lang naman siya ng gamot ha. Pasalamat ka nga at concern pa ako eh. Hindi ko naman akalain na maling gamot pala yung pinainom ko. Anyway, tapos na sisihan dahil wala naman dapat ibang sisihin dito kundi ang magaling mong amang si Gustavo. Tatawa-tawa namang sagot ni Carlos. At ano bang kasalanan ng daddy ko? Baliw ni Maria. At sa puntong yon ay tila ba sumabog na nga sa galit si Carlos na para bang nababaliw at isang asong nauulal. Malaki, Maria. Malaki. At kulang nakabayaran ng buhay niya, maging ng buhay mo. Dahil sa kalupitan niya, namatay ang nanay ko. Ang kaisa-isang tao, nakakampi ko. Dahil sa hayop mong ama. Hindi ko malang naipagamot ang nanay ko. Hayop siya. Sigaw niya sa pagmumukha ni Maria. At doon ay damang-dama ng dalaga ang galit nito sa kanyang ama. Hindi ko maintindihan. Iiling-iling namang sabi ni Maria habang patuloy namang humahagulhol sa pag-iyak.
Hindi mo maintindihan kasi wala kang alam. Kasi, puro mayayaman lang nakikita nyo. Kasi wala talaga kayong malasakit sa mga tao ninyo. Kasi wala kayong mga kwentang tao. Minsan na ako napagbintangan ng iyong ama na magnanakaw. Isang kasalanan na kailanman hindi ko naman nagawa. Paulit-ulit lang ang paghihinala kaya naman tinotoo ko na lang. Kasi hindi naman siya naniniwala sa akin eh. Nang minsan na mangailangan ako ng malaking halaga, humingi ako ng tulong kay Gustavo. Pampaopera sana yun ng nanay ko sa puso. Pero sa halip na tulungan niya ako, sinumbatan niya lang ako at pinagalitan. Dahil kaya raw nalugi ang sakahan dahil daw sa kagagawan ko. Nagdilim ang paningin ko. Galit na galit ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, ganyan ang gusto yung laro. Sasakyan ko. Tinotoo ko ang pagnanakaw. Kailangan ko na rin kasi mai-opera ang nanay ko. Total, isang magnanakaw na rin naman ang tingin sa akin ni Gustavo. Kaya para saan pa kung lilinisin ko ang pangalan ko? Hanggang sa tuluyan na ako mahuli. Pinagtabuyan niya ako na para bang aso na hindi mo lang inisip ang halos 10 taon ko na tapat na serbisyo sa kanya. Kaya nangako ako sa sarili ko. Babalik ako. Maghihigante ako. Muli kong kakamkamin ng lahat ng meron siya habang inuuod ang kanyang katawan sa lupa. Kasabay nun, tuluyan ang namatay ang nanay ko. Hindi ko malang siya naipagamot dahil sa hayop mong ama. Kaya Maria, tatanungin kita. Masisisi mo ba ako kung bakit ako nagaganito? Pagtatapat ni Carlos. Habang nagkukwento ito ay nanilisik pa ang mga mata nito sa galit. Dahil sariwang-sariwa pa rin sa kanyang diwa ang mga tagpong yun. Ang mga panahon na halos magmakaawa na siya kay Don Gustavo ngunit hindi siya pinakinggan nito. Kaya naman ang tuluyan ng mamatay ang ina ni Carlos ay doon na rin siya nagplano. Nagtayo siya ng maliit na negosyo at kinuha ang mga nanakaw niyang kaalaman at dunong na natutunan niya kay Don Gustavo. Iyon ang ginamit niya para muli siya makabangon. Natagalan man pero nagbunga ang pagpapagal niya. Iniba niya ang kanyang buong pagkatao. Wala man siyang pinaayos sa pisikal, ngunit masasabing malaki talaga ang ipinagbago nito. At doon sinimulan ni Carlos ang kanyang plano sa panliligaw kay Maria. Nakalaunan ay sinagot din naman ng dalaga na umabot din ng ilang taon ang relasyon nila. At hindi nga nagkamali si Carlos na hindi siya makikilala o matatandaan man lang ni Don Gustavo. Dahil ang totoo ay hindi naman siya naging mahalaga dito. Kaya naman mas nagkaroon ng pagkakataon si Carlos na maisagawa ang kanyang itim na plano na makapaghigante at makamkam ang buong yaman ni Don Gustavo sa pamamagitan ng pagkitil niya sa buhay ng matanda at pagpapakasal niya kay Maria para maging isang ganap na siyang kabral. Sa kabilang banda, kahit na may basihan si Carlos sa galit niya, mariin pa rin niyong hindi sinang-ayunan ni Maria at hindi pa rin yun basihan o tamang dahilan para pasakitan sila nito ng ganito. Pero hindi tama ang pumatay ka ng tao para lang sa pansarili mong kagustuhan, Carlos. Sagot naman ni Maria ng may diin. Dahil pinatay niya ang nanay ko. Pasigaw na sagot naman ni Carlos. Hindi niya pinatay ang nanay mo. Pinatay niya. Pinatay niya. Pinatay niya. At doon ay tuluyan na nalaman ng galit si Carlos na para bang nababaliw na sabay sampal ng malakas sa pisngi ng babae. Parehong-pareho kayo ng ugali ng ama mo. Parehong demonyo. Sabi pa niya kay Maria habang mahigpit na nakahawak sa baba nito. Ikaw ang demonyo. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Maria. Hindi na nga alintana kung masaktan man siya. Ang mahalaga ay masabi niya kung gaanong kasama si Carlos na sa puntong ito ay halos kamuhian niya na. Tama na. Tama ng dada. Pirmahan mo na itong mga papeles para maging ganap na mag-asawa na tayo. Kinuha na ni Carlos ang ilang mga papeles na kinuha pa niya mula sa mga abogado para lang pesahang ipapirma iyon kay Maria. Desidido at desperado na nga siya
At lahat ay handa niya nang gawin kahit pa makasakit siya ng iba. Ang kapal din naman ng mukha mo. Sa tingin mo talaga ipipirmahan ko yan? Nanilisik ang mga mata ni Maria na nagtanong. Ngumisi naman si Carlos. Alam niya makikipagmatigasan ng ganito sa kanya si Maria, kaya naman inilabas niya rin ang kanyang huling alas. Pinadakip ni Carlos si Mang Fernan, Aling Belen at Maloy upang maging bihag at pain kay Maria para mapilitan na itong pirmahan ang mga papeles na iyon. Oo, dahil hawak ko ang 3 na mahalaga sa iyo. Ilabas niyo na sila. Sigaw ni Carlos. At doon ay inilabas na ng kanyang mga tauhan ng 3. Nakatali rin ang kanilang mga kamay at may mga busal din ang mga bibig. Doon ay bigla namang nanlumo si Maria sa kanyang nakikita dahil pati ang mga inosenteng tao na ito na pamilya na rin ang turing niya ay nadamay pa sa kasamaan at kawalang hiyaan ni Carlos. Mang Fernan, Maloy, Nanay Belen, Betty Maria, habang awang-awa siya na nakatingin sa mga ito. May dugo na din sa braso si Mang Fernan kaya lalo pang naawa si Maria dahil marahil ay nanlaban nito. Ngunit dahil maraming tauhan ni Carlos at mga armado pa ay wala ito nagawa kaya nabubog din siya. Sa pagkakataong yon ay niluha na rin ni Mang Fernan ng tuwalya na nakabusal sa bibig niya tsaka sumigaw mula sa kanyang kinatatayuan. Miss Aya, huwag mong pipirmahan yan. Huwag mong hahayaan na magwagi ang hayop na yan. Sigaw ni Mang Fernan. Ngunit suntok lamang sa sikmura ang inabot niya. Mang Fernan! Sigaw naman ni Maria. Sa puntong iyon ay muli namang lumingon si Maria kay Carlos. At doon ay nangungusap ang kanyang mga mata at tuluyan nang makaawa rito. Hindi niya maatim na makita si Maloy sa ganoong sitwasyon dahil wala naman silang kasalanan. Mga inosente sila at mga biktima lang din. Carlos, tama na. Tama na. Pati mga inosenteng dao dinadamay mo. Napakawalang hiya mo. Wala kang puso. Umiiyak na sabi ni Maria. Ngunit baliwala lang yan kay Carlos at wala na siyang pinapakinggan pa. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sasabihin pa sa kanya ni Maria dahil hindi na siya tinatamaan pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Kaya pirmahan mo na yan. May diing sabi naman ni Carlos. Ngunit kahit nahihirapan na si Mang Fernan ay tuloy pa rin ito sa pagpigil kay Maria. Alam niya kasi mapipilitan talagang pirmahan yun ni Maria para lang maligtas sila at dahil tuso nga si Carlos, naniwala siya na pirmahan man o hindi iyon ni Maria ay papatayin pa rin sila nito. Wag! Wag, Miss Aya! Huwag mo kaming iisipin. Huwag mong hahayaang magwagi ang hayop na yan. Sigaw ni Mang Fernan. Dinuro naman siya ni Carlos tsaka pinagbantaan. Tumigil kang matanda ka. Kundi pasasabugin ko yung bungo mo. Buliw naman niya kay Mang Fernan. Sa puntong yon ay napaisip na nga si Maria. Kailangan niya nang gumawa ng paraan para mailigtas ang 3. Kaya naman, pinirmahan na ni Maria ang papeles nang sa wakas ay dumating na rin si Yuson at iba pang mga pulis. Carlos! Sigaw ni Yuson, tsaka tinutukan ng baril si Carlos. Pumalibot na rin sa kanya ang isang batalyong pulis sa paligid na halos triple ng dami ng mga tauhan ni Carlos kaya naman siguradong wala na silang kawala. Ibaba mo ang baril mo. May diing utos ni Yuson kay Carlos. Sa halip na masindak si Carlos ay ngumisi pa ito na nakakaloko kay Yuson. Aba, sakto ah. The knight in shining armor. Sabi pa niya. Doon ay tinawag na rin siya ni Maria. Yuson? Malakas niyang sabi. Nalilisik naman ang mga mata ni Yuson na tumingin kay Carlos. Nakatutok pa rin ang baril nito sa lalaki habang marahan namang humahakbang papalapit sa kanya. Noon pa man, itago mo man ang tunay mong pagkatao at sinamantalang pagiging makakalimutan ni Don Gustavo para hindi ka maalala. Hindi mo pa rin maiaalis sa amin ang pagdududa. Matagal na naming alam na may baho kang tinatago, Carlos. Kaya pakawalan mo sila dahil unti-unti na naming inuubos sa mga tao mo.
May diing sabi ni Yuson kay Carlos. Ano ako, tanga? Magkamatayan na muna tayo, Yuson. Sagot naman ni Carlos na nakangisi. At sa puntong yon ay nauna na nga magpaputok ng baril si Carlos. Mabilis naman nakaakto ang mga pulis at nakipagpalitan na rin ang putok ng baril. Nailigtas na si Mang Fernan at naalis na rin sa pagkakatali si Maria. Naglalapit na si Maria kay Yuson ay doon na itinutok ni Carlos ang kanyang baril kay Maria at saka pinutok ito. Mabilis naman niyong napigilan ni Yuson kaya naman sa kanya napatama ang bala. Mabilis namang nadakip si Carlos sa mga pulis habang nakangisi pa rin na nakatingin kay Yuson na ngayon ay nakahandusay na sa semento. Yuson! Yuson, gumising ka! Yuson, pakiusap! Umiiyak na sambit ni Maria habang nilalapitan na ang mga lalaki. Mabilis na rin naman siyang nadala sa ospital at doon ay nagmakaawa si Maria sa mga doktor. Pakiusap. Gawin niyo pong lahat para maligtas siya. Pakiusap. Pakiusap niya sa mga doktor. Doon ay nilapuitan na muna siya ni Maloy tsaka dinamaya na si Maria. Tahan na, Miss Aya. Makakaligtas din si Mr. Pogi. Tahan na. Sabi ni Maloy habang hinahagpos ang likod ng kanyang kaibigan. Ilang oras din ang lumipas ang sa wakas ay lumabas na rin ang doktor mula sa operating room. Mabilis nang tumayo si Maria upang makibalita. Ayos na pong pasyente. Ilang oras na po ay malilipat na siya sa recovery room. Magandang balita naman ng doktor kaya naman hindi niya maitago ni Maria ang kanyang galak maging ni Maroy. Salamat sa Diyos, sambit ni Aling Belen. Nang madala na sa recovery room si Yuson ay pumasok na rin sa loob si Maria. Nabutan naman niya doong may malay na rin si Yuson kaya naman nilapitan niya ito kaagad. Yuson, ayos ka na ba? Kamusta ka na? Kamusta ng pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Maria kay Yuson na punong-puno naman ng pag-aalala. Sumagot naman kaagad si Yuson dahil kahit na nangihina pa, mabuti na lang at hindi nadaplisan ng mga ito sa may bandang tuhod o hindi naman kaya ay malala ang tama. Huwag ka na mag-alala. Malakas pa rin naman ako sa kalabaw eh. Tugon naman ni Yuson. Sa pagkakataong yon kung dati ay lagi itong sinusingitan ni Maria, ngayon ay mangiyak-ngiyak na itong lumalapit kay Yuson at tila naging isa pang maamong tupa. Salamat. Salamat dahil naging tapat ka sa serbisyo na minsan ang pinagdudahan ko. Salamat. At sana'y patawarin mo rin ako. Pagpapasalamat ni Maria kay Yuson, ngumiti naman si Yuson. Okay na yon. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay tapos ka na. Ayos ng lahat. At sisiguraduhin ko na hindi makakalabas si Carlos sa kulungan. At dahil mukha namang kaya mo ng sarili mo, aalis na rin. Wika naman ni Yuson. Natigilan naman siya ng putulin ni Maria ang kanyang pagsasalita. Aalis? Hindi ka aalis. Kahit sumunod ka pa ng sumunod sa akin, ayos lang. Hindi na ako maiinis sa'yo. Kahit maghapon mo pa akong bantayan o kahit magdamag, ayos lang. Basta wag ka lang aalis. Dito ka lang, Yuson. Dito ka lang. Iiling-iling na wika ni Maria. Simula kasi nang umalis si Yuson at halos ilang linggo nang hindi nagpakita, maraming na-realize si Maria. Na-realize niya na hindi naman pala talaga niya kaya na wala si Yuson sa tabi niya. Hindi naman pala niya talaga kaya na walang kasama o katabi sa tuwing kumukulog. Hindi naman pala talaga niya kaya na walang nakabantay sa kanya. Hindi niya pala kaya na wala si Yuson. Ngayon ay aminado siya na kailangan niya si Yuson. Hindi para protektahan siya, kung hindi dahil ay mas malalim na siyang damdamin para sa binata. Ayaw man niyang mawala si Yuson sa tabi niya dahil aminado siyang malulungkot ang paligid kapag wala sa tabi niya ang lalaki. Sa kabilang banday, ikinatuwa naman yun ni Yuson at tila ba isang magandang balita yon sa kanya. Talaga ba? Hindi mo na ako susungitan?
Tanong ni Yuson sa kanya. Nangako naman si Maria, tinaas pa talaga ang kanyang kamay, tandaan ng kanyang panunumpa. Oo, promise. Magiging mabait na ako sa'yo. Sabi naman ni Maria. Sa puntong yon, nainiba naman ni Yuson ang usapan. So, pwede ko na bang ligawan si Maloy? Tanong niya, na ikinabigla naman ni Maria. Bigla siyang umiwas ng tingin kay Yuson dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya. At hindi niya rin alam kung bakit sa kanya humihingi ng permiso si Yuson. Bigla naman siya nakaramdam ng selos dahil ito naman talaga ang dahilan kung bakit niya inaway noon ang lalaki. Ha? Maang-maangang sagot ni Maria. Gusto kong ligawan si Maloy. Pwede ba? Muling sabi ni Yuson habang nakatitig kay Maria na hindi naman makatingin sa kanya. Inoobserbahan niya ang babae kung ano nga bang magiging reaksyon nito. Bakit sa akin ka nagpapaalam? Di ligawan mo. Nauutal na sagot naman ni Maria. Pero sa loob-loob nito ay tutol talaga ito. Hindi ka magagalit? Muling tanong naman sa kanya ni Yuson. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Hindi naman tayo. Nauutal naman niyang sagot na unti-unti na namang nagiging masungit kay Yuson. Sigurado ka? Paniniguradong tanong na naman ni Yuson. Huminga naman ng malalim si Maria at saka sumagot. May magagawa pa ba ako kung siyang gusto mo? Hindi pa man natatapos ang salita ni Maria ay mabilis itong pinutol ni Yuson at dinugtungan. Ikaw ang gusto ko. Diretso niyang sabi na lalo namang ikinabigla ni Maria. Nagugulahan na nga siya sa tagpong ito at inaakalang baka pinagtitripan lang siya ni Yuson. Ha? Anong sabi mo? Nauutal na tanong ni Maria. Sa puntong yon na inulit ng muli ni Yuson ang kanyang sinabi. Sabi ko, ikaw ang gusto ko. Nakangiti niya sabi kay Maria. Napakunot naman ang noon ng dalaga. Akala ko ba si Maloy? Tanong niya. Biro lang yon. Ikaw talaga ang gusto ko. Ikaw ang gusto kong bantayan. Ikaw ang gusto kong alagaan. Ikaw ang gusto kong protektahan. At ikaw lang din ang gusto kong magsungit sa akin. Pwede ba? Ikaw na lang? Pagtatapat ni Yuson. Matagal na nga rin itong may pagtingin kay Maria. Pinigilan na niya dahil nga may nobyo na ito noon at iyon nga ay si Carlos. At saka sa isip ni Yuson ay paano naman nga siya magugustuhan ni Maria, isang hamak na bodyguard lamang siya. Si Maria nga lang ang kauna-unahang babae na minahal niya at ginusto niya. Ugali lang ni Maria ang gusto niya na kahit nakakainis ay gustong-gusto pa rin niya. Alam niyang gusto at mahal niya si Maria at tanging ito lamang ang gusto niyang alagaan at protektahan. Doon ay napapangiti na rin si Maria. Nakakainis ka talaga. Pero oo, hanggat hindi ka pa nagsasawa sa akin, hanggat ako pa yung gusto mong alagaan, bantayan at protektahan, dito ka lang, huwag kang aalis. Hanggang sa maramdaman ko, ako na rin ang gusto mong mahalin. Sabi naman niya, tuluyan ang naging seryoso. Siyempre, ikaw lang ang mamahalin ko. Mahal na mahal kita, Miss Maria. Tandaan mo yan lagi. Sagot naman ni Yuson. At doon ay niyakap na nila ng tuluyan ng isa't isa. Nang maging maayos na ang lahat ay nagkapalagayan na rin ang loob sina Yuson at Maria. At doon ay tuluyan na silang naikasal. Ilang buwan lang matapos ang kasal ay nalaman nilang nagdadalang tao na si Maria kaya naman tuwang-tuwa sa ngayon ang mag-asawa. Wala na nga mapagsidla ng kanilang galak sa magandang balitang ito. Naipailam na rin ito ni Maria kina Mang Fernan at maging sila ay labis na rin ang tuwa at pananabik na makita ang kanilang kauna-unahang apo kina Yuson at Maria. Makalipas ang 9 na buwan na isinilang na rin ni Maria ang kanilang unang supling ni Yuson. Hindi lang isa kundi 2. Kambal ang naging anak nila. Isang babae at isang lalaki kaya naman lalong natuwa sina Mang Efren at Aling Belen. Ang ganda at ang gwapo ng apo namin, Maria, sabit ni Aling Belen.
Inimbitahan nga sila ni Maria na dumuon muna sa kanilang mansyon, hindi para magtrabaho kundi para sandaling tumira doon o hanggang kailan man nilang gustuhin. Namimiss na rin kasi ni Aling Belen na mag-alaga ng baby kaya naman ito na nagboluntaryo na mag-alaga sa kambal ni Yuson at Maria. Wala na nga mahihiling pa si Maria ngayon na halos nasa kanya na ang lahat. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay nabuo na rin ang kanilang pamilya at kasama niya na ang pamilya ni Maloy doon sa mansyon. Si Maloy na rin ang katuwang ngayon ni Maria sa iba pa nilang mga negosyo dahil may pinag-aralan din naman ito at may konting alam din sa pagpapatakbo ng ilang mga negosyo. Desisyon na rin kasi ito ni Maria para makasama na lagi niya si Maloy na halos kapatid na rin ang turing niya. Love? Ang tagal din ng panahon at marami nang nangyari. At ngayon na masasabi kong pinatatag na tayo ng ating mga pinagdaanan. Wika ni Maria kay Yuson. Parang kailan lang ano? Ang importante maayos na ang lahat. At may dalawa tayong malulusog ng mga chikiting. Maaayos na rin sila Maloy at mabibigyan na rin sila ng magandang kinabukasan. Sabi naman ni Yuson. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Yuson at Maria, lalong-lalo na sa mga naging gulo at problema ng kanilang pamilya, nananaig pa rin yung pagmamahalan at kapayapaan. Ngayon ay masaya na sila kahit papaano ay naipapaliwanag na sa kanila ng mga anak ang mga bagay na alam din nilang mali para hindi na rin tularan ng mga ito. Habang si Carlos naman ay habang buhay ng pagbabayaran ng kanyang mga kasalanang nagawa kina Maria, lalong-lalo na kay Don Gustavo. I love you. I love you, love. Thank you sa pagmamahal at pag-aalaga mo. I really do appreciate. Wika ni Maria kay Yuson. You deserve that. Dapat lang yun sa'yo, no? Kasi mabuti kang tao at mahal na mahal din kita. At doon ay muli nga niyang niyakap at hinalikan nila ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!